Commodore, hello. Hello, good morning, Sir Melo. Opo, Hello. opo. Kami po'y makikibalita dito sa isang tugboat. Ang pangalan ay Sual 1. Ang alam po namin ay lumubog na po ito pero at saka nakaligtas yung mga tripulante po nito pero meron pa tayong isang inaalala dito sapagkat maraming diesel daw po ang karga-karga nito, 15,000 liters. At baka ito ay kumalat po sa karagatan na Commodore Kayabyab. Ano po ang update tungkol dito at paano po ito tinutugunan ng Coast Guard para hindi po magkaroon ng oil spill? Yes, Sir Melo, tama po kayo. Etong tugboat Sualwa na lumubog po kahapon, no? Actually, upon checking, nagkaroon po tayo ng inspection dahil initially, before po ito lumubog, ay nakaschedule at ginagawa po yung emergency salvage operation. Mhm. So when we conducted the inspection prior the salvage, we ensure po na itong fuel tank niya ay intact. So ibig sabihin, itong 15,000 liters Mhm. ng diesel na nasa loob po ng tugboat ay nasa fuel tank at intact po. So, we are also seeing the possibility na baka magkaroon ng oil sheen or oil spill. So, Mhm. so kahapon po, nagpa-activate at nag-standby na rin po tayo ng mga absorbent pads kasama po yung mga oil spill equipment po natin doon sa area. So in case na magkakaroon po ng oil sheen or oil spill sa area, ay madali po tayo makakatugon. Mhm. Mhm. So wala pa ho tayong nakikita po na anumang tagas ng langis po diyan sa surface ng dagat? As we speak po, Wala. Sir Melo, and kahapon 'no, nagkaroon po tayo ng monitoring sa area within the surrounding Oo. area nitong lumubog na tugboat ay wala po tayong nakitang anumang oil sheen or oil spill po. Alam po natin na masungit po ang panahon dahil dito sa habagat, ano po? Pero ano po ba talaga ang dahilan? Napuno ng tubig yung tugboat, nabutas, papaano po, Commodore? Well, kahapon before ito lumubog, Sir Melo, na-refloat na po itong tugboat kasi, nung August 14 yung initial na grounding po nitong tugboat. Ang kuwento nito, Sir Melo 'no, sinadya po ng master ng tugboat na isadsad Mhm. itong, tugboat niya, itong barko niya dahil, initially ito ay, tugboat nga po ito, meron siyang itong i-a-assist na isang barko. Mhm. So nung napansin po ng, master na parang merong pumapasok or ingress ng tubig sa kanyang, barko at napapansin po niya na parang tumatagilid or naglilis sa kanyang starboard or right side nung barko. Mhm. Sinadya po niyang isadsad at, nag-apply po after po nun mga ilang araw, nag-apply po ito ng emergency salvage operation. Mhm. So, ang nangyari po kahapon pagka-refloat, na-refloat na po siya at hihilahin na sana sa Bataan para i-conduct yung dry docking. Opo. And then napansin ulit nitong mga workers nitong salvage operator na pinapasukan siya ulit ng seawater. Oo. And ang contributing factor dito, Sir Melo, na nakikita rin po natin is yung prevailing sea condition sa area. Mhm. So, nung napapansin ng workers na parang tumatagilid ulit 'no, at progressively increasing yung kanyang listing Mhm. sa starboard, ay tumalon na po itong mga crew na ito. And Mhm. then yun nga po, ilang minuto ay lumubog na rin itong tugboat. Ol So na-rescue naman po natin itong 10 workers na on board dito sa tugboat na ito. Opo, nakikita po natin na kita po natin sa GTV, sa Double BTV, itong yung paglabas o pag-alis ng mga pagtalon mula do sa barko nitong mga tripulante na ito. Lahat na po ba wala po bang napasama doon sa paglubog? Lahat po 'yan ay na-account na, Commodore? Yes, Sir Melo, tama po kayo. Yung 10 na workers ay all accounted Mhm. at they are all in safe condition po. Mhm. Okay. So, ang pinapangamba po natin baka magkaroon nga ng oil spill pero sa ngayon po wala pa sabi ninyo ano ha? Kasi pag nangyari po 'yon, Commodore, baka maapektuhan yung ating mga kabuhayan ng mga mangingisda po natin diyan sa Zambales na 'yan, sa lugar na 'yan. Ano po?
Yes, Sir Melo, yan din po ang tinitingnan po natin. Kaya continuous monitoring din po ang ating ginagawa. Mm. At yun nga po, nabanggit ko po kahapon, no? Actually, even before na nangyari, nakahanda po talaga ang ating mga equipment dyan. Mhm. So nakaready po ang lahat ng absorbent pads and even yung mga oil spill equipment. Mhm. At kahapon din po, after the incident, Sir Melo, nagkaroon din po kaagad ng emergency coordinating meeting kasama yung ating po mga tauhan dyan sa Zambales at yung salvage company. Opo. So tinitingnan po natin ang ating next course of action at definitely isa-salvage po talaga natin itong barko para maiwasan din po yung mga ganong insidente. So rest assured naman po sa ating po mga kababayan sa Zambales that we will be constantly monitoring this incident po kasama po yung pag-standby, pag-activate ng ating mga tauhan kasama yung mga karapat-dapat na mga oil spill equipment po. Opo. Salamat po, Commodore Cayabyab. Magandang umaga po sa inyo. Yes, Sir Melo, maraming salamat po at magandang umaga po. Si Commodore Noemi Cayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard.